Sabi ko nga po, ako ay poster child ng IBC. Yung meron pong poster child, isa po ako sa poster child ng IBC. Kasi I've been friends with the church for, actually, Pastor, more than 8 years. 8 years kasi 2007 nung nagkasama tayo sa October Praise So hanggang ngayon, magkakasama po kami sa October Praise. At ito po, bigyan ko lang po kayo ng background paano po natin to nadala tong advocacy na to. No? 2 years ago, ako po kasi ay mobilizer ng October Praise. Isa ako sa pinaka-mobilizer na pumupunta sa iba-ibang lugar to promote October Praise. At the same time, nakikipag-network po ako sa iba-ibang organizations to be partner with October Praise. So 2012 ay na-introduce po sa akin yung yung advocacy po na to. At sabi ko maganda siyang advocacy because nasa heart talaga siya ng Panginoon. So to make the long story short, na-approve ng board ng grupo ng October Praise. Sige, dali natin yung advocacy. Ang nangyari po, yung after nung advocacy drive na yon, ang resulta po nung advocacy drive na yon, nung nagsimulan mag-promote hanggang sa matapos yung October Praise, kami po yung resulta nung advocacy. Kasi kami po yung naging only, parang nung nag-create tayo ng awareness, kami po yung naging foster parent. So, we engage in foster care program for more than 2 years na po. Actually, kasama ko po yung wife ko, si Noel, nasa likod, na may kasamang bata. Tingnan, makikita niyo po dyan sa likod. Yan. Si Daniela po ay aming pong foster child. Nakasama po namin siya. 4 months old pa lang siya, nasa amin na siya. At we're so honored and privileged na makasama po siya. So basically, what we're going to do po ngayong hapon is to educate everyone. Educate the members of the church. Ano ba yung foster care? Ano yung adoption? Ano po yung pagkakaiba ng dalawa? Ano yung proseso? Paano ba mag-a-apply? Sino yung pwedeng mag-apply para maging foster parents? So basically, yun po yung gagawin natin. Hopefully, one of us here will become foster parents or adoptive parents. So yan po yung prayer namin bago kami pumunta rito, na God will raise up foster parents or adoptive parents. But one of the primary goals is to educate. Alam niyo po, may isang bagay na minsan alam natin yung problema, tapos gumagawa tayo ng solusyon. Di ba? Tama po, di ba? Pero yung ginagawa nating solusyon ay minsan hindi tama. Akala natin tama yung ginawa natin, pero mali pala. So, ganun din po sa pangangalaga po sa orphans, there are things that na ginagawa natin, na akala po natin tama, yung pala mali. For example po, yung may nabuntis na babae sa kapitbahay mo, kinausap mo, pag nanganak ka, amin na lang yan. Ako na magagastos ng panganganak, yung mga ganun-ganon. So, isa po yun sa mga bagay na pwede na maitatakil po natin ngayon. Paano natin i-handle yun? Tama ba yun? Ano ba yung tamang proseso? At mainam na malaman po ng church, especially tayo pong church member, mga Christians, how to respond properly. Para hindi po tayo mamamali sa ating pagtugon. Tama yung ayon sa batas ng ating bansa, yung gagawin po nating pagresponde dun sa problema. At alam naman po natin biblically sa Bible, malapit na malapit talaga sa puso ng Panginoon ang orphans and widows. May kausap po akong isang pastor, sabi niya, alam mo bro, malungkot lang kasi ang dami nating activity sa church, pero itong isang bagay na to, ang isa sa mga nakakalimutan natin, yung orphan ministry, yung pangangalaga sa orphans and widows. So later, may isa po tayong speaker na mag-share paano magre-respond ang church, bakit kailangan mag-respond ng church, at bibigyan niya ng biblical basis yung ating pong ginagawang forum na to. At
This is our first forum for 2015. Alam niyo po, kami po mag-asawa, sabi ko sa kanya, alam mo mahal, 2015 natin magiging busy because we will be going around to different churches, IBC, Baptist, Pentecostal, Iglesia ni Cristo, biro lang po. Pupuntahan talaga namin yung mga churches kasi kung merong magre-respond dapat sa problema na ito, yun po yung churches. Siguro sasabihin ko na rin po sa inyo, total lahat naman tayo dito Christians at hindi naman ako nagdi-discriminate, no. According sa law, kung tama ako, even single pwede na mag-foster at saka mag-adopt. Pwede na. Whether you're straight or members of LGBT, pwede na po yung as long as ma-approve ka ng DSWD. Kaya sabi ko nga nung last week yung nambomba yung namaril sa France, yun po yung mga orphans po yun. Orphans from Syria, yung namaril sa France. Yung mga journalists binaril nila. There were orphans sa taga-Syria sila. At dito rin sa Philippines, last December, nakapanood ako ng isang news item that may dalawang babae, they were neglected by their family, mga snatcher sa Quiapo. Ewan ko kung nahuli po nila ng mga taga-DSWD, but it was reported. So, ano ba yung orphans? Sino-sino yung mga tinatawag na orphans? Yan, mamaya malalaman po natin. Baka, ay, orphan pala ako. Ay, orphan pala ako. At least ma-realize natin, orphan pala tayo. But, to close, alam niyo po lahat naman talaga tayo orphans We were all orphans. At by the grace of God, we were adopted into His family through Jesus Christ. So, given that perspective, we really need to respond to this issue sa ating society. At very hopeful po tayo. At in closing, ayun, Ephesians 1:5. Ang bilis na. Hindi ko nakikita. Just to give you a hope at medyo e-excite ko po kayo. Gusto ko pong makita niyo yung statistics. Bigyan ko lang po kayo ng 2 million orphans. Yung sa website po na yan. There are 1,784 orphans na ready for foster care at saka adoption. 2014, there are 51 licensed foster parents and 78 children been placed for foster care. So, medyo konti. Ayan, 251 licensed foster parents at 389 children in foster care. So, kasama na po dyan yung baby namin. But ito po yung hope this is the hope that I'm very excited po ako. Because in Metro Manila po, yung statistics po na yon is Metro Manila po. Hindi ko po alam kung accurate yun, but yun po yung binigay sa akin na text message nung kasama po namin sa Operation Compassion. Approximately dito sa Metro Manila, there are 1,005 to 1,800 churches. At member po yun ng PCEC, yung Philippine Council of Evangelical Churches. Hindi pa po kasama dyan yung, ewan ko kung IBMF member ba siya ng PCEC or alam ko hindi So, as I estimate it, there are more than 2,000 churches within Metro Manila. At, biro mo, ang dami, no? Tapos 1,700 lang yung bata na ready for adoption. At sa buong Pilipinas, there are 70,000 churches sa buong Pilipinas. Well, hindi pa po kumpleto yan. Hindi pa po nila yan na survey lahat. This is the hope that I'm trying to say po If these churches arise to its calling, that they need to be the defender and they will take care of an orphans. Technically, walang 1,700. Yung 1,700 na yun, zero na yun dapat. Kung tayo po ay magre-respond. At yun po yung hope na ating tinitignan at binagbabasihan. Kaya excited kaming
kami as a family, kami excited kami kasi nga pinakita sa amin ng Panginoon na merong pag-asa talaga. At kayo po yung pag-asa. Maaari nga pong, sabi ko, hindi po kayo mag-engage sa foster care o adoption. Hopefully, mag-engage po kayo. But you have some friends na baka mag-engage. Hindi lang nila alam kung paano. Pero dahil alam po ninyo yung proseso, yung tama, ituturo po ninyo sa kanila. So, maraming salamat po. Magandang umaga po. At tatawagan ko naman po si Sister Malen Papadopoulos na siyang magbibigay ng biblical perspective, mas malalim na pagtingin sa Bible at paano magre-respond yung church. And then right after that, mamaya i-explain na natin yung practical, paano talaga yung proseso, everything, at papakilala naman po ni Ate Malen kung sino po siya. Praise the Lord. Magandang hapon sa inyo lahat. At unang-una, gusto ko magpasalamat sa ating Panginoon dahil inopen niya ang araw na to para tayo magkasama-sama para nga pag-usapan ang orphan care. Pangalawa ay gusto ko magpasalamat kay Pastor Tika, the leadership of this church, for allowing us to be here. And whoever had welcomed us in here, I say thank you. Yes, my name is Malen Papadopoulos. The Lord has, we've been here since 2011. I lived in the States for 20 years with my husband and my family. Kaya lang po may pagkatawag ang bawat isa sa atin. At nung nangusap ang Panginoon sa akin na ipangaral at ipahayag ang James 1:27, sabi ko po sa aking puso ay, kung Panginoon, kung tinatawag mo ko sa pamamagitan ng advocacy na ito, ay hindi na ako magtatanong kung saan na lugar o saang bansa. Kasi sabi ko sa sarili ko, sa Pilipinas maraming mga orphans at hindi lang alam ko ang kultura ng Pilipinas. Hindi ko lang alam ang lengguwahe ng Pilipinas. Ako mismo ay Pilipina. So, what is the better way na bumalik ako rito sa ating bansa upang matulungan ang mga orphans at maging advocate at mangaral or i-share na orphan care is very close to God's heart. Amen? And maybe sa ating lahat is unang-una alam natin ang James 1:27 na God says na He cares for the orphans and He are asking, and it's a mandate that His children needs to take care of the orphans and the widows. And He says that's the true and pure religion. Amen? 3 things po ang aking ngayon ay unang-una po dito sa atin. Kung hindi po kayo nakapag-register, kung pwede po mag-register na kayo ngayon kasi meron po akong door prizes na 3 na maipapamigay after my discussion. So I will have to draw your names or your number at meron lang akong konting ipapamigay just to reward your coming in here. Praise the Lord. And 2 things nga ang aking isi-share is why the orphans biblically, and then what is our strategy as being with OC, Operation Compassion, and how do we have to do it. Okay? So, sa inyo po, meron po ba kayong mga nakuhang ganito sa table? Kung wala po, ay para makasunod kayo sa akin, is to just go and grab your copies. And then, kung sa inyo naman po ay wala pa rin ito, to just grab this form para makasunod din po kayo sa akin. And then, pangatlo ay this one. Okay? So, all right. Why the orphans? Bakit nga po ba orphans? At the same time po, ay si Miss Hermie from the DSWD will be discussing who are the
called orphans po na recognize at emphasize na sino mga orphans, okay? I-discuss niya yan at saka at the same time, ano po ang foster care at saka ano po ang adoption. Okay? Siya po yung mag-discuss regarding the loss of the land and also yung ano ho ba ang foster care at saka ano ho ba ang adoption. So, let's go to why the orphans. Alam niyo bakit? Dahil ang mga bata, mga orphans, they're precious to God. Do you agree? Yes. Amen. In Matthew 8:14 nga, sabi doon, even so, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Amen? And alam nyo, nabanggit ni Pastor Paul kanina about nga yung 414 windows. Ayan po yung aking i-emphasize din sa atin ngayon na yung edad po ng, sabihin na natin 0 to 14 kasi yun po yung paglaki, yung upbringing ng mga bata na napaka-importante is yung 0 to 14 years old. And sabi nga, their hearts are most tender to the gospel. You know, foster care, nakita ko rin po, ay isang, it is really a very unique kind of ministry. Dahil, for me, I see it as a personal evangelism. Can you imagine, you bring in a child in your house, in your family, in your home, na hindi mo kaano-ano, and yet, you did have the heart because God has touched you and bringing the child in your house. Can you imagine, you are an open book to that child? 24/7, 7 days a week. So for me, it's a personal, unique way of evangelism. And for me, I don't see it na you have to go out there and look for a soul to get saved and to bring to God for the kingdom. It's given, andyan na po. So, yan po yung aking napapansin din na foster care and adoption is the gospel itself, wherein we can show His love hands-on to a child. Amen? Why? Because their hearts are most tender to the gospel. Studies show that 85% of those who receive Jesus Christ do so between the ages of 4 to 14. Nakita niyo po ba yon? Alam niyo, katulad po ng aming foster child ngayon, si Mark. 9 years old po siya nung dumating sa amin at ngayon it's mag-11 years old na siya. So almost 2 years na siya sa amin. And when I share the gospel to him, of course, hindi pa rin po ako, kundi it's an ongoing process for his salvation. Pero yung heart niya is tender to receive Christ and to receive the gospel because na siya anong choice niya? Nasa bahay, di ba? Wala siyang magagawa. Wala din choice yung mga i-foster niyo dahil nandun niya na sa inyo. So, kundi andyan na, makikinig siya sa salita ng Panginoon. At the same time, he or she will see yung lifestyle niyo. Right? So, what a way to be a visible gospel of the Lord Jesus Christ 24/7. See, it's a very, very unique ministry that God is calling each one of us to do. See, yes, there's discipleship in the church, but your discipleship is just once a week, or twice a week, and then you let them go. They all go back to their homes, they all go back. But this one is tututukan mo. Can you imagine? Can you imagine how that person could become? Who knows? He can be another Billy Graham. Amen? Who knows? He can be, who is in here, whoever na talaga namang on fire for the Lord, na talaga namang very aggressive, so you'll never know. That's why I see it as a very, very unique ministry of the church. Because I always say, we do our part and the result is from the Lord. Amen? Because all along, it's Him, di ba? Siya naman lahat. Ginagamit lamang po tayo to flow His grace and His love. So I see na and I like this one.
for 14 years old, and then 14% between 15 and 30. That's why nga, tignan nyo po, 85% is between 0 to 14. And then kapag nag 15 to 30 na sila, 14% na lang. Kasi busy na sila. May mga professions na sila. Mundo na ang nakabalot sa kanila. It's harder then na mahikayat ang mga 15 to 30 years old na to come to the Lord Jesus Christ. And then it says over there, yung above 30 years old, meron na silang mga sariling isip, as much 1% na lang. So why do we have to struggle to get to the older people? I'm not saying na hindi sila importante sa Panginoon. Huwag niyo akong, don't get me wrong po, okay? Importante lahat ng souls. But what I'm saying is, if we as a church concentrate to this age, sabi ng Panginoon dito, they have the tender hearts, and then if we catch them before they become 15 years old, andun po yung kagandahan na mahikayat natin sa Panginoon. And what a way na madala natin sa ating homes dahil inopen natin ang ating mga bahay, because these children, orphans, comes from the hard places. Believe me, they have issues. And let's not go there yet. Okay. Second is because God loves the orphan. Who does believe that God loves the orphan? I was an orphan. See my shirt? I was an orphan. And now I got adopted into His kingdom because He loves me. Okay? I'm not gonna go all through that, but that's why I printed some para po sa inyo to aral it. Okay? To study it. Second is, God defends the orphan. Alam niyo, sabi sa Deuteronomy 24:17, true justice must be given to foreigners living in you and to orphans, and you must never accept a widow's garment as security for her debt. Let me see that. Okay. Third is, God commands His people to care for the orphan. Okay, it says the word commands. Okay, hindi yung pakiusap. Ang Panginoon hindi nakikiusap. The word there is command. He commanded us to care for the orphans. Okay? All right. And then, and marami na naman po ako mga scriptures for that. Just to save time. But I would like to read James 1:27. Sabi nga, pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt kids, the you. Okay? So that's, God commands the church to care for the orphans. God opposes those who would harm the orphans. Okay? So God opposes those who would harm the orphan. Next is, God is the author of adoption. Amen? And then, andyan na naman yung mga verses there. And I would really would like to encourage you to study them so that you will truly know the heart of God for the orphans. But I would like to read this one. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. Caring for orphans is a way to define our faith. It is our way of gratitude with our heavenly adoption to His family. Earthly adoption is the reflection of our heavenly adoption. It is to show the practicality of the gospel. It is giving ourselves to others. Caring for orphans is a reflection of how we extend His glory here on earth in an appreciation and gratitude of why He created us, how He saved us. We were vulnerable and helpless, and orphans are vulnerable and helpless. Okay? The most vital thing we can do is not only to open our hearts, not only to open our eyes, that's really has been my prayer, that God, as we bring the awareness to each one, that God will open our hearts, our eyes to see how God sees
see it, but also for God to touch us to open our homes for the orphans. And I also put it there, not all are called to adopt, but anyone can love and minister to orphan children in a practical and meaningful way by helping someone they know who already wants to adopt. See, this is another thing. Here in the Philippines, since we came back here in 2011, marami na po akong mga nakilala na mga pamilya na meron po silang mga puso na mag-adopt. But then they always have the worry na kaya ko ba o kaya ba namin financially. Now, I will discuss that later, okay? Kung saan tayo papasok, kung saan tayo lahat makakapag-contribute, at kung saan lahat tayo makakabigay ng practical help sa mga pamilyang ganon. Amen? Kasi nga, hindi lahat ay called to adopt, maybe because of physical incapabilities, o kaya for other reasons, pero tayo ay nutusan po ng Panginoon na we can all share and we can all pitch in po. Amen? Okay, because Christian families who adopt are missionaries who bring God's love to orphan children by living example while at the same time fulfilling their needs and obeying God's command to make disciples of all nations. Yan po yung sinabi ko kanina na napaka-practical po. Amen? Praise the Lord. Now, I encourage you po na i-study nyo talaga po ito po para lalo po nating maintindihan. Now po, sabi ko nga po is we do have a strategy. We do have a mandate. At saka meron po kaming sa OC po, sa Operation Compassion, ito po yung aming adhikain at ito po yung aming puso na ipa-share sa lahat ng churches dito po sa Pilipinas is even to start a one church, one family, one child strategy. Ibig sabihin po niyan, katulad po nyo, alam ko po rito ay hindi lang siguro isa, dalawa o tatlo ang itataas ng Panginoon, pero i-discuss ko lang po ang dynamics nito. Ibig sabihin po ay kung maka-identify po kayo dito sa church nyo ng isang pamilya na siya po yung hands-on para sa bata, bubuksan ang kanilang bahay, at sila po yung magpapalicense being foster parents, pero tayo po na church ay i-adapt din po natin yung pamilya na yan para hindi siya lamang feeling alone. Okay? And then sila yung mag-handle na hands-on sa bata, sila yung mag-aaruga na directly, pero andun yung the whole church together, coming together as one to care for that family. Kung families, di ganon, kung 3 o 4 o 5 na pamilya ang i-raise up ng Panginoon dito sa church nyo, still the whole church should adopt those families and helping each other so that they don't feel alone, or ibig sabihin. And then to a point na this church, you're having an orphan care ministry that is you're calling it own. You call it as your own ministry, and then it can grow and grow as your family grows, and then your foster family grows. Andun yung mga bata na you grow your church. See, you can grow your church by having foster families in your church. Don't you want that? You can add souls in your church by just having foster parents and adoptive parents in your church. Why? Sabi ko nga is ito ay yung parang personal evangelism natin sa mga bata. At sabi ko nga po is ang result ay sa Panginoon at hindi sa atin. Amen? Then we go to this one, supporting foster and adoptive parents and families in the church. That's why nga po is it's so vital na lahat po tayo sa isang church natin magkaisa na we do understand why orphan care and why and how God
cares for the orphans, because now we are becoming as one family caring for orphans. Kahit na sabihin natin na hindi ka directly, pero andito ka, kunyari, is meals. Maybe, merong mga ladies dito sa church, sasabihin, hey, organize tayo ng meals kung alam natin na merong sakit yung pino-foster ng family dito sa church nyo. And then, just to support na makita nila na you do really care. Amen? So, andun yung mag-organize ng meals para dalhin sa pamilya ng mga foster parents. O kaya, kung sa mga housework naman, kung alam natin na meron tayong foster parent now na single, okay? Single parent. So, andun yung church natin na makikitanong na ano ang pwede kong gawin. Kunyari, is yung doon sa bahay nila, kaysa gumastos siya na tawag ng plumber kasi nasira yung gripo, nasira yung lababo. Then, dun sa church natin, may mga plumber tayo. Then, you can offer your service for free. Then, that is caring. Okay? Doing household works. So, hindi lang yun. Kung ano man yung mga practical ways na maitulong natin sa mga foster families natin at saka mga adoptive families natin. Tapos kung may mga celebration kayo ng milestone, like birthdays ng bata na pina-foster nila, makiselebrate din kayo. And anything like that, kahit yung mga simple things lang. O kaya, dito sa church nyo, may mga carpools. Kung may sakit, nabalitaan nyo na may sakit si Junjun, tapos walang way na dalhin sa hospital, pwede nyo sabihin na pwede ko na kayong i-drive. So, mga practical ways na pwedeng maka-help. So, you are participating, everyone is participating, and everyone is helping to carry the load. See that? To carry the load to the foster families or adoptive families. As I said, hindi po, katulad nga yan another way is encouragement. I-encourage natin sila dahil it's not easy. I tell you, it's not easy, pero kung may makita kayong foster parents at saka adoptive parents, kumusta na po? Ano po maitutulong namin? How can I pray with you? Is there anything I can do? Yung ganun lamang po, they know and they felt important po, and then they know na you are a part of them fostering the child as a church. O kaya yun nga po, minsan, malayo nga lang kayo, Mandaluyong, kasi nasa Marcos Highway po ako. Si Mark ko mahilig sa basketball. Kaya kung sino dito sa mga kalalakihan na hiramin si Mark, hiramin ko si Mark, mag-basketball kami, tapos mentor nyo na siya. O kaya, turuan nyo yung mga other ways kasi nagbibinata na rin yan. Kasi hindi ko maituturo sa kanya, lalo na yung asawa ko, Amerikano, hindi siya makarelate kasi Pilipino. So, yung mga ganun, pwede akong tulungan nyo. Kaya lang nga, malayo kayo, Mandaluyong, Marcos Highway kami. But those kind of things po. Kaya wag ho kayong matakot na mag-foster ng mga malalaki na. Sabi niyo, umpasahin ko sa baby kasi wala pang sungay. Sa malaki na. Tanungin niyo po ako, okay? Nag-start po ako na 9 years old, okay? So, marami po akong mga i-empty at mayroon po tayong punuan. I-empty natin yung mga bad habits, tapos punuan ng good habits, at continuous po yun. Maraming prayers, maraming iyakan, maraming counseling, okay? Pero hindi ko po kayo dinidiscourage, okay? It's worth it. So, kasi ang kasama naman po natin ay ang Panginoon. We cannot do it alone. But by the grace of God, He gives us wisdom. Binibigyan niya tayo ng kaalaman at ang puso kung paano natin gampanan at paano po natin palakihin ang mga batang ito. Amen? Nasabi nga natin, hindi natin kadugo. Pero alam niyo po, sa Panginoon, hindi naman po niya tayo kadugo, pero inampun po niya tayo. Diba? Amen? Kaya nakakatuwa po dahil, sabi ko, it's a very, very unique ministry. Pero I know it's very rewarding.
Praise the Lord. Amen. Di na po ako So, yung last po ay draw lots. So, praise the Lord. Yung question and answer po pagkatapos ng aking friend dito na ito pong aming kaibigan na to, friend ko sa DSWD, si Miss Hermie, which is siya po ang susunod sa akin. She's been very, very helpful with the advocacy ng OC. She's been there since the beginning. She really has a heart also for foster care and adoption, and she truly came alongside with us with the advocacy and with the passion. Kaya kahit nga Sunday ngayon at may sakit pa yung kanyang anak na dinala sa hospital kaninang umaga, I'm just so proud of her na she can be with us because she really do love fostering or foster care and adoption sa DSWD. And when she is a very, very hardworking woman, truly cares for the orphans. So siya ang susunod sa akin, pero bago ang lahat, I'm hihingi, Pastor Paul, pwede pong mag-draw ka ng 3. Kaya para hindi ako sisihin. Meron pa? Sige. Teka muna. Lagyan mo muna ulit yan. I think 12. Flat screen po to. Hindi, joke lang. Tatlo. Woo! Okay. Tan. Oh, I need that to get the names. Ang gift certificate po nyo ay mang inasal ng 100 pesos. Alright? Okay. Rice all you can. Okay, yeah, rice all you can. Number 24. Ayun, si Ann Casikas? Kasikas. Yes, 50 pesos why lang not? pala. Ito naman, Chowking. Chowking. Okay, gift certificate. Woo. Number Number 21. Si Sino po Andrew. Si Andrew. Andrew Tika. Pinakabatang foster parent. Aha. Congratulations. Okay, now Greenwich Pizza. Greenwich. O which? Okay. Which? 100 pesos. Silent T. Walang T Walang T. Uy, wala naman 27 eh. Okay. Isa pa, Sa Pastor Paul. Pastor Paul. Kasi wala naman Kasi walang 27 eh. Actually, ako yun. Oh, wag na. Okay. Woohoo! Number 6. Joke lang. 12. Number 12. Kaso Miss- dalawa sila. No, ayan, 11, 12. Oo nga, dalawa nga sila. Ayan, Jill and Ivy. Jel and Yeah. Ivy Lasso. Jel and Ivy Lasso. Yan. Mag-asawa pala. Okay lang, walang problema. Okay, praise the Lord. Thank you, Lord. Ayan, sorry sa mga iba. Better luck next time. O hindi luck, okay? Hopefully. Okay, now without further ado, gusto ko po naming tawagin si Ma'am Hermie Arcangel from DSWD. Good afternoon po. Gandang hapon sa ating lahat.
po'y nagpapasalamat sa inyong pag-imbita sa akin ngayon para maibahagi po yung tungkol naman sa foster care and adoption sa side ng government. So, kagaya ng pinaliwanag sa inyo ni Miss Malen, no? Napakaganda yung kanyang binahagi actually. Meron kaming support group din sa DSWD at yung pinakita niya kanina, one way of showing support, even if you're not going to foster or adopt a child, you can still have your own way, di po ba? Yun yung pinakita niyang sample at napakaganda. Kasi nakita niya sa amin kasi meron kaming support group din ng mga adopted families whom we have organized after they have become a member and they have fostered or adopted a child. So, ano po ba sa palagay niyo ang foster care? Sino po dito ang may nakakaalam tungkol sa foster? Sino po yung alam nyong naging foster child? Si Daniela. Wag na ho tayong, tama po yon, si Daniela yan, kay Joel, yes. Baby pa nung nakuha niya yan, as in. Pero wala pang isang buwan, gusto na niyang i-adapt. Kasama pa yung biyanan niya, tsaka yung nanay, tatay niya. Pumunta sila at sinasabi nila na, we don't want to lose her anymore, yung ganun. Kasi po, ang foster care nga is temporary. Pero alam niyo po ba na si Jesus mismo, hindi ako pastor, hindi ako religious masyadong tao, nagdadasal ako umaga't gabi, pero hindi ako kagaya ninyo talagang religiously, weekly nagkikita ganyan. So kasi ako naman po ay Catholic ang orientation ko. Pero pag tiningnan niyo po yung Bible, si Jesus mismo, di po ba? Si Jesus mismo ay isang foster child. Hindi naman niya tunay na tatay yung nag-aruga sa kanya. Agree? Yes, di po ba? Si Jesus mismo hindi po siya anak ni Joseph, hindi po. So, siya yung kauna-unahan na na-foster. Actually, tama? So, ang sinasabi nga nila is Joseph is the greatest foster father on earth. Siya yon. Kasi hindi niya anak, hindi galing sa kanya, kundi galing sa Diyos si Jesus, pero naruga niya na tunay na yung anak. So, sa government naman po, pag sinabi nating foster care, ang foster care is temporary. In fact, bagong-bago ho ang batas ngayon, kapapasa lang. Napasa lang po siya noong 2012. Matagal na po namin ini-implement ang foster care, dekada na po, 2 dekada na ang nakakaraan. However, nito lang 2012 na isa batas. Ang tawag ngayon sa kanya ay RA, Republic Act 10165, Foster Care Act, na kung saan ito yung planned, dito is planado, temporary, planado na pag-aaruga sa bata. Ayan o. Ang sinasabi dito, ang bata ay makikinabang, hindi tayo, kundi ang bata. Makikinabang ang bata sa foster care na kung saan ito yung mga bata na nasa institutional care. Pag sinabi natin nasa institutional care, ito yung mga bata na nasa bahay ampunan. We call it before orphanages. This time, hindi na po tinatawag na orphanage. Ang tawag na po sa kanila ay residential care facilities. In fact, in NCR, in National Capital Region alone, sa Metro Manila, meron ho tayong 13 na residential care facilities. Mag-umpisa sa 0 to 7 years old. Ito yung aming Reception Study Center for Children na nasa Bagubantay, Quezon City. Dito dinadala yung mga bata na bagong panganak, iniwan sa ospital, iniwan sa harapan ng bahay, iniwan sa barangay, o kung yung napabalita na iniwan sa eroplano, nandun po, yung nasa toilet, di po ba? Lahat po yun, dinala doon, yung mga iniiwan. Yung mga hindi na makapagbayad yung magulang sa ospital, iiwanan na. Kasi alam nila na terminal na. Mayroon kaming case na ganyan, terminal na yung case ng bata. Ang sabi, gagaling lang yung bata, pero very nil ang chance, very slim yung chance kasi kailangan dalhin siya sa abroad. Sa abroad lang yung facility na pwedeng mag-opera dun sa heart ailment ng bata. At ang chance niya ay wala pang 50%. Ibibiyahe yung bata doon, gagastos ka ng ganon, hindi pang 50% ang chance niya sa US dadalhin.
So, ang nangyari po, tinakbuhan ng magulang. Iniwan nila, inabando na yung bata. Inabando na sa hospital. Sa PGH, inabando na. Ang bata lumaki na sa hospital, 2 years na. 2 years na sa hospital. Ngayon, mayroong nursing aid doon nagkagusto sa bata. Despite the condition of the child, lumapit siya sa amin, sabi niya, gusto ko nang alagaan to kasi kailangan niya ng hands-on care, one-on-one care. So, inuwi niya yung bata. That was 2010. Ano na ngayon? 2014. Ang sabi sa kanya, 2011, April 2011, yun lang ang taning ng buhay ng bata. Pero miraculously, nakakapagtaka, bakit hanggang ngayon buhay yung bata? Di ba? So, sino tayo para sabihin natin na katapusan mo na sa katapusan ng buwan na to? Di ba? Para bang, sino tayo para sabihin na katapusan mo na sa katapusan ng oras bukas? Di ba? Only God knows. Kalain mo yun? Lahat ng doktor, eksperto na doktor, sinabi na. Lahat ng mga pediatrician, sinabi ng mga developmental pediatrician, lahat na ng klaseng mga nag-oopera sa puso, sabi nila, mga 5 to 8 months na lang ibubuhay niya. Pero hanggang ngayon, buhay yung bata at mataba siya. Pero yung nag-foster sa kanya, meron siyang oxygen sa bahay. Nakatabi lang. Kasi yung bata nagbu-blue. Nagbu-blue palagi yung bata. Mapagod lang magtakbo-takbo, nagiging blue na hindi siya makahinga. Pero yun nga, buhay pa siya hanggang ngayon. Pero temporary. Pag sinabi natin foster, ito yung temporary. It could be 2 months, 3 months, 5 months, 6 months, 1 year. Yun po. Pwedeng ganon yung itagal ng foster care. Kasi DSWD yung magbibigay ng license. Yan, okay? Yan. So, yung sabi niya, planned temporary substitute parental care. Kumbaga, ikaw yung pansamantala na magiging magulang ng bata sa kadahilan ng hindi kaya ng kanyang parent o di kaya bibigyan pa ng pagkakataon yung parent para maging capable. Opo. So, may mga programa tayo sa DSWD na tinutulungan yung mga parent paano sila maging functional family ulit. So, yun. Ang sinasabi dito is lahat ng dapat gampanan ng isang magulang, gampanan mo. Maliban lang sa isa. Yung sinasabi rito na do not inflict punishment. Wag na wag kang mananakit. Wag na wag kang wag na wag kang child abuse, yung hindi lang pamamalo, yung araw-araw na minumura yung bata. O nga, hindi mo nga pinapalo, pero oras-oras nga ng kamali. Matisod lang ng konti. Beta, yan, ayaw nga gano'n. Diba? That is also a form of abuse. Verbal abuse. Ang tawag yan ay psychological abuse. Next. So lahat ng sa'yo. Ibig sabihin nun ay papakain, pag-aaruga, pag-aalaga, pagpapaeskwela, lahat na pansamantalang lang. Sino itong mga batang tinutukoy natin na pwedeng i-foster or i-adapt? Ito yung mga bata na yung tinatawag, yung sinasabi ni Sister Malen kanina, no? Orphan children. Ito naman po klasifikado by the government, na-classify siya. Abandoned children, surrendered children, neglected, dependent, or orphan children. Pag sinabi kasi natin abandoned, ito yung mga bata na pinanganak silang o hindi na nakilala yung magulang. Pag sinabi natin surrendered, ito yung mga bata na kusang loob na ibinigay ng magulang. Kumbaga yung magulang pumunta mismo sa DSWD o sa barangay at sinasabi niya na hindi ko na ho kaya, willing na akong pumirma. Pipirma ako ng kasulatan. Meron tayong kasulatan na sabi yung DVC, Deed of Voluntary Commitment. Pinipirmahan yung ng magulang. Within 3 months na hindi mo binalikan yung anak mo, pag pinirmahan mo yung DVC, Deed of Voluntary Commitment na yun, once na pinirmahan nyo yun, sa loob ng 3 buwan, mawawalang visa na yung pagiging magulang mo. Pero dadaan pa yun sa proseso. Dadaan pa sa administrative procedure wherein sa DSWD naman yun ang gagawa ng pagkapapelesan noon. Okay? Pag sinabi natin dependent, ito yung mga batang, example, ito yung mga street children. Yung mga bata na pakalat-kalat yan,
may magulang. Bakit hindi? Meron. Pero, mismong mga magulang nila ay hindi ginagawa yung tungkulin nila. Hindi sila pinapakain 3 times a day. Hindi sila pinapaaral. Inuutusan silang magtinda ng mga sampagita, magtinda ng dyaryo, magtinda ng sigarilyo. These are children whom we call neglected children. Orphan naman kung wala ng magulang. Yung wala ng nanay, wala ng tatay, or totally wala na pareho yung parent niya. So yung tinatawag natin na orphans. Okay? Sino pa? Ang mga batang naghihintay na ma-adapt. Marami ito sa institusyon, sa mga residential facilities. O kaya may mga pamilya naman tayo na ayaw na talaga. Ipinanganak lang yung bata, ayaw na. Parang pusa lang. Pagkapanganak, iniwan lang sa street, ganon. Marami tayong ganon. I'm very sorry to say, pero totoo, napakarami ng ganyan. Pagkapanganak, ayaw tingnan yung mukha ng anak. Would you believe that? May ganon. Marami hong ganon. Pagkapanganak sa ospital, ayaw nang tingnan. Kunin nyo na ho, ganon. Ayoko nang tingnan kasi ang katwiran niya, pag nakita niya, baka pa iuwi niya, maawa siya. So ayaw na niya. So yung mga ganong klase. Meron din yung mga victims of sexual abuse. Yung tinatawag natin na abused children. Na-exploit sila. Mismong kamag-anak nila. Alam niyo po ba na sabi sa statistics or research says that mostly ang mga sexually abused children are abused by their own family. Nangunguna po sa listahan ang mga kamag-anak. Kung hindi tatay, kapatid, tiyuhin, pinsan, yun ho ang umaabuso. Kasi ito yung nakakasalamuha araw-araw ng mga bata. Kaya napakalaking advantage na kayo ay membro ng ganitong mga tawag dito, lipunan. Kasi po, nasusubaybayan yung mga anak nyo. Pero paano yung iba na hindi? Kaya children end up being abused. Unang-una, hindi sila makapagsalita. Bakit? Kasi nababantaan sila. Ako mismo ang na-experience ko rin yan sa tiyuhin ko. Pero alam nyo ba na nung na-experience ko yun ay elementary pa lang ako? Pero I only got to reveal it when I'm already working as a social worker. Mahirap. Kasi yung sitwasyon namin noon sa Region 2, NPA, New People's Army, yung mga ganon, NPA infested area. So what my parents did is to made kup-kup, kinup-kup niya yung mga kamag-anak namin na nakatira sa mga barrios, yung mga far-flung areas. Maraming kamag-anak na ganon. Kinup-kup ng nanay, tatay ko. Pinatira sa bahay namin. Nagpatayo ng malaking bahay yung nanay ko kasi tumira yung sa amin, yung mga naglalaging, kaya libre ang kahoy. So nagpatayo ng malaking bahay, parang banghouse. So yung mga pamilya na ganon, kinup-kup ng magulang ko. Isa sa kanilang nag-abuse sa akin. Pero hindi naman, abuse na yung sa gabi, ganyan, hihipuan ka, ganon-ganon. Hanggang ako'y naging man-hater. Actually, akala ko nga hindi ako mag-aasawa eh. Hindi ko dream na mag-asawa ako. Hindi ko pinangarap mag-asawa ako, magkaanak. Dahil doon, takot ako sa mga lalaki. Kahit nung nag-aaral ako, inabangan ako sa kalsada. Pero tingnan mo, kala mo ang ganda-ganda ko, no? Hindi naman. Nagugulat din ako. Yung gano'n, parang long hair. Hindi naman kasi, sa totoo lang, no, nagtatrabaho na ako dito sa Manila. Dito ako unang trabaho ko. Ibinaba ako ng taxi from Pantrangco. Yung Pantrangco po, siyempre yung mga, paano na yung nakakalam, mga bata, hindi pala yung Pantrangco, no? Sumakay ako ng Pantrangco punta ng Maynila. Nagtaxi ako. Binaba na lang ako sa kalsada. Hindi ako mismo sa, kung saan yung, sa Project 6. Hindi niya ako hinatid mismo dun sa pintuan ng tinitirahan kong kamag-anak. Inabangan ako dun ng mga, parang lasing, pero hindi sila amoy alak. Mabuti na lang merong mag-asawa na bibili, madaling araw yun, 3 o'clock in the morning, bibili ng gasol. Nakita nila ako, binalikan nila ako, pero paakyat sa may Project 8, paakyat yung kalsada. Binalikan bigla ako nung mag-asawa. Sakay na, bilisan mo, pabayaan mo na yung box pa na dala ko na may saging, mga ganun, may bigas. Hindi ko na dinala kasi sa takot, 5 sila Na, ay,
may babae, tulungan natin pare. Ganun sila, parang lasing yung boses. Pero nung malapit na sila, wala akong maamoy na alak. Siguro they are into drugs. Binalikan, delikado siya, Papa, halika na, balikan natin, sabi nung asawa nung naka-tricycle. So sinakay nila ako. So talagang pinag-aadya din ako ni Lord. Ilang beses yun, 3 times. Yung nung elementary ako, nung high school ako, tapos nung nagtatrabaho ako. Pero ang hirap pala, pag ikaw yung mismong biktima, hindi mo masasabi. It takes years for you to accept it. Unless you accept it, unless you reveal it and accept it, that's the time that you will be healed. Hindi ka talaga mahihil. Hindi ako nagsabi sa magulang ko kasi takot ako na patayin nila yung tiyuhin ko. Natakot din ako na yung tiyuhin ko, patayin yung magulang ko, kapatid ko. Kasi very close yung mga kuya ko doon sa tiyuhin namin na yun, na mga matatandang binata. So yung ganun. So, pero napatawad ko na sila. Yun. Kaya lang gusto ko lang yan sa inyo kasi maaaring may mga kakilala kayo or maaaring meron dito ganun ng experience hindi lang nasasabi. So one way of helping them is to listen. Kahit wala kayong maitulong, makinig lang kayo sa kanila is enough. Yung kagaya ng sinabi ni Miss Malen kanina with regards to support group, yun ang mong problema. Sabi nga nila 3 klase ang tao eh. Una, yung 30% nung sinabi mo, yung sinishare mo, ay pakikinggan ka. Makikinig lang. Another 30%, walang pakialam. Ano ngayon? Yung 40%, very grateful na hindi siya yon. So, di ba? Tingnan mo dun sa ratio na yon. Alin ang dun? Wala. Wala talagang, kumbaga ikaw lang. Pero dahil tayo ay alam natin, may kaalaman tayo tungkol dito, we need to listen. We just not hear the problem, but we need to listen. Ba? So yun, mahalaga po yun. Isa na yung pagtulong, moral support, ika nga. So, yung mga batang nakakommit ng minor offense, ito yung mga tinatawag natin na youthful offenders. Bakit natin sila tutulungan? Naniniwala ho ba kayo na walang pinanganak na masama? Naniniwala po kayo? Ako naniniwala ako na walang sadyang pinanganak na masama. Lahat tayo ay clean slate. Sabi nga doon, di ba? Sabi nga ay para tayong tableta. Yung utak natin ay parang tabletang bakante. Wala sadyang naging pinanganak ka palang masama ka na wala. Kundi natutunan na lang niya. Yung way of living ng family, yung pananalita ng mga pamilya, yung paano sila nag-uusap magpamilya, doon namulat yung bata. Kung anong nakamulatan ng bata, yon na rin. So, di po ba? So, bigyan natin sila ng chance. Let's give them a chance. Yung mga minors who committed crimes. So, yun din po ay kailangan din nila ng tulong. Yung mga batang nakakulong na, meron dito sa Mandaluyong actually, magkakapatid. Ang magulang nila ay, dati kasi po ako ay youthful offender worker. Nagbi-visit ako sa mga jail. Meron akong family dito na nakita na magulang nila, yung tatay nila sa drugs, involved sa drugs. Tapos yung nanay, ganun din. Kalaunan, drugs din. So, di po ba bago na yung batas? Unavailable na ang drugs. So, ngayon, parehong nakakulong ang parent. Ang mga anak nila, yung 12 years old, naging kidnapping ang case. Biro mo, at 12 years old, naging kidnapping ang case niya. Yung accomplice siya sa crime. Tapos yung isa naman na anak nila, drugs din. Tapos yung pangatlo na 8 years old, pag nanakaw, robbery. Hindi lang theft, robbery ang kasi po alam niyo ang mga ninakaw niya, mga kable. Mabigat yung ninakaw niya, hindi lang basta theft. So tingnan niyo ang bibigat, puro heinous crime. Puro heinous crime yung kaso ng anak niyang 3. Lahat sila nasa kulungan. Pero bakit nila ginagawa yun? Kasi yun ang nakamulatan nila eh. Pero, you see, they need help. Kailangan nila dahil, sino bang gustong nasa kulungan na lang habang buhay buong pamilya? So, yun po. Ano pa? Yung mga kailangan ng special protection. Yung mga bata ng, kagaya ng mga naulila sa Yolanda. Yung mga biktima ng mga naulila dahil sa civil war sa Zamboanga.
kailangan nila ng mga special attention. So, yun po yung mga sinasabi namin na immediately needing foster care or adoption. Sino naman po ang pwedeng maging foster parent? Ang sinasabi sa batas po natin, for as long as you are within the legal age. Pag sa foster care and adoption, ang pinaka-legal age po natin is hindi 16 years old, ay 18 years old. Ang pinaka-legal age po natin is 25 years old. Why? Kasi po, pag 25 years old ka na, it is understood that you are already working and earning for your own keeps. Meaning to say, kung magfo-foster ka, kaya mo nang mag-support ng isang bata na dagdag sa papakainin mo. So, kaya po 25 years old siya or 16 years old. Or at least 16 years older than the child. Meron ganon nga gap. Ganon din kasi bakit 16 years old? Hindi ka naman siguro kung parent ka, hindi ka pwedeng manganak ng 10 years old. Tama? Pero alam niyo po ba, nung naka-assign ako sa Haven for Women, meron kami dong kliyente na nanganak siya at the age of 10. Nabuntis siya at the age of 9 because she was raped, abused by his stepfather, who is a military in Cavite, as a Sanglay Point. So, naka-house yung bata sa amin. Since 8 years old, nare-rape siya. Nabuntis siya ng 9, nanganak siya at the age of 10. So, pwede pa rin manganak, no? Pero hindi niya kinare yung anak niya. Kasi yung age na yun, naglalaro pa siya eh. Naglalaro pa. Hindi niya rin maintindihan bakit siya nagkaganon. So, yun, mga ganon po. So, ang sinasabi ko rito is, bakit ganon yung gap? Para sa ganon, makita na, meron ka ng kakayahan. And another is, number 1 pala is, has genuine interest, of course. Alam nyo, magagalit si Lord kung para lang magpo-foster ka, para lang sabihin ng mga ka-church mo na, ay, mabuting tao si Pastor, kasi biro mo nag-foster. Talagang nagsishare siya. Kasi gusto lang niya makita ng church niya na siya ay mabuting tao. So, yun. Pero malayo ang loob niya sa bata. Di ba? Alam niyo po yung kasabihan, love begets love. Paano you cannot give what you do not have. Paano ka magmamahal kung ikaw mismo hindi ka marunong magmahal? Yun eh. So, paano matututunan ng bata magmahal in the future, magbuo ng isang pamilya kung siya mismo, hindi naman siya nakakitaan si pastor ng pagmamahal. Hindi naman siya na napakitaan ng konting konsiderasyon or caring, di ba? So, kailangan yon genuine. Meron tayong tagos sa puso na pagtingin sa bukasyon na to. Has healthy and harmonious relationship, of course. Ayaw naman natin na yung bata. Alam niyo po ba, kahit pag nag-monitor ang social worker, monthly kasi yan eh, and then every 3 months after, ang pag-monitor pag napunta na sa inyo ang bata, first 3 months, bibisitahin kayo ng isang social worker monthly. And then succeeding na yun, every 3 months na lang. Yung bata minsan, nadudulas. Mumurahin yung social worker. Ibig sabihin, kung baby pa yun nasa iyo yung bata, bakit ngayon nagmumura na, di ba? Naririnig niya. So, tingnan din natin. So, yun naman ang hindi natin gusto. Kasi gusto natin mahubog sa tama yung bata, di ba? Okay, next please. Next. So, yun. Kailangan talaga. Ano pa? Of course, kailangan may good moral character. Kasi kung meron nga nakapending na case, kasi basically po, para maging qualified ka na foster and adoptive family, ito lang papatunayan mo. You are morally, socially, kumbaga, pasado ka. Wala kang kaso nakabinbin. You are physically and mentally sane or qualified. Wala kang sakit sa pag-iisip. Pangatlo, you are financially capable. Pero diyan sa financially na yan, meron ako mamayang i-share sa inyo na hindi na ngayon. Kahit hindi ka masyadong financially well off, pwede na. Pero yung must, pag sinabi nating must,
yung physically, mentally, psychologically capable ka, yun ang kailangan. At saka yung genuine interest, okay? Yun yung mga magko-qualify sa'yo. Okay, so ano pa? Ito, willing to, ito naman ay simple na sa inyo to kasi kayo ay sadyang nakaugalian nyo yung ganitong pagtitipon. So, hindi ho mahirap to, yung willing to be trained on parenting, di po ba? Does not already have the maximum number of children. Yun. Ibig sabihin, wag naman yung sobrang dami para lang maipakita mo sa komunidad na ikaw ay mabuting tao, magpo-foster ka ng 10, di ba? Na hindi mo na kaya. Hindi mo na kayang bigyan ng one-on-one care. Hindi mo na na-memorize yung pangalan. Kumbaga yung number 6, sino ka nga? Ganon. Every time na lang, nagre-recite siya ng pangalan. Di ba? Paano naman yun? Pero sa totoo lang, maraming ganon na pang magulang. May ganon, kaming auntie, 30 ng anak niya. Kaya minsan siya mismo namamali ng pagtawag. 13 lahat sila. Kung foreigner naman yung magpo-foster or mag-a-adapt, kailangan lang, naka 1 year ka na dito nakatira. So kayo po, kung may mga kaibigan kayong foreigner, we've been living here in the Philippines for at least 1 year or mga 10 months, pwede na, 2 years, 2 months na lang, pwede yon. At gusto niya mag-foster or mag-adapt, sige po, okay lang. Kailangan lang, nandito na siya ng mga 12 months. Okay? So yon, pag foreigner. At saka pag foreigner, mas mahaba yung requirements konti. Ito yung procedure na sinasabi, yung tatakbuhin na proseso. DSWD, ito na yon, nagre-recruit kami ng mga families, no? Through LGU, Local Government Office, Local Chief Executive, at saka yung mga Homeowners Association, ito mga churches, kagaya ninyo, ito yon. Ito yung way namin na ibahagi po ito. And then, pagka nagkagusto kayo, mag-fill up lang po kayo dyan ng application form, and then social worker will go to you, i-home visit niya kayo, i-visit niya yung bahay niyo, titingnan naman yung sitwasyon, tapos gagawin kayo ng home study report. Pagkagawa ng home study report, yun na yung i-recommend na kung i-issuehan kayo ng lisensya. DSWD Foster Care License, yun. Okay? Issuehan kayo ng license. And then, yung social worker, yung sa mga bahay ampunan naman, meron sariling social worker yung mga bata ron. Gagawa nila ng child study report yung bata. Yun naman yung imamatch doon sa home study report na ginawa sa pamilya. So after the matching, merong matching na tinatawag. Ito ay, ang umuupo sa matching conference ay isang abogado, isang social worker, who is a director of a child caring agency, currently holding a position of executive director, and isang pediatrician, isang psychologist, at saka lawyer, nabanggit ko na ba yun? Yun yung mga umuupo sa matching conference. Bakit may matching? Kasi to see to it na yung needs ng bata ay ma-match doon sa kakayahan ng magulang na inassess ng social worker. So pagkatapos po nun, i-inform nila kayo na, ay, Madam, Pastora, na-match kayo kay ganito na bata, na kung saan ang bata ngayon ay nasa hospisyo, yung tipong gano'n, o nasa cribs, nasa Kaisang Boy Foundation, gano'n. So, that's the time na i-issuehan kayo ng Foster Placement Authority. Foster Care Placement Authority. Yung license, para sa inyo yon. Ililisensya kayo sa loob ng 3 taon. Ngayon, sa loob ng 3 taon, pwede kayong mag-alaga, mag-foster ng bata na mga 10. Una muna sa unang taon, 1. And then yung pangalawa, 6 na buwan lang kasi na-adapt na kaagad. Tapos another, 2, magkapatid. Isa pa pala, pag magkapatid ho, hindi namin pinaghihiwalay. Pag gusto nyo ng magkapatid, pwede naman. Marami tayo niyan. Pero hindi sila pwedeng maghiwalay. So, ilalagay nyo dun sa application ninyo na you are willing to foster sibling group. Magkakapatid. Na 2 or 3 magkakapatid, ganon. Kasi po, hindi pwedeng paghiwalayin. Child is placed with foster family, yun na yun. Magkakaroon na ng placement. And then, ayun, yung social worker, i-visit po kayo.
Kung Operation Compassion ang magla-license, ang mag-home visit sa inyo or mag-process ng inyong application to become foster parent, sila po yung social worker din nila yung magbibisita sa inyo. At the same time, bibisitahin din kayo ng DSWD every 3 months. Foster parent reports and toward incident. Pag meron pong nangyari, wag naman sana, nangyari na disgrasya yung bata, hindi nyo naman kagustuhan or kagustuhan nyo man or hindi, i-report nyo po. Para sa ganun, hindi ho kayo makasuhan o ano. Kunyari, naglayas yung bata, naglayas po siya, tapos hindi nyo man ni-report. Pag hinanap sa inyo, wala. O di kasalanan nyo yun, bakit hindi nyo ni-report? Sana kung ni-report nyo, maaring nahanap natin yung ganon. So, kailangan po i-report ninyo, o kaya na-hospital siya, o kaya nagkasakit siya, para kung merong maitutulong din ng gobyerno, pwede ho kayong matulungan. Ayan. DSWD terminates placement. Kung kinakailangan, ay yes, iti-terminate, pero bihira po ito mangyari. Napakabihirang pangyayari ito yung nati-terminate. Kasi po, bago kayo maging license, ina-assess ng social worker yan. Masusi yung ginagawang assessment, kaya nga hihingan kayo ng medical certificate, ano pa man, yung i-interviewin kayo, paano kayo pinalaki, makikita doon yung upbringing ninyo, lalabas doon sa study, kung psychologically you are capable. So, bibihira ho mangyari ito. Ngayon, kung kinakailangan, after 3 years na mapaso yung lisensya nyo, if we need to repeat the process and you're still willing to be a foster parent, you can still continue. Meron tayong mga pamilya dyan sa Ayala, Alabang, ganyan na 25 years nang nagfo-foster. Actually, ang tanda-tanda na, 80 plus na siya. Nag-start siya, Binibini, Pilipinas yun eh. Nag-start siya nung nagulat ako, nakita ko yung picture niya, nag-submit siya, yung pa rin Binibini, Pilipinas. Nung binisit ko, lola na pala. 80 plus na. Hindi na siya yung talagang nagkikare sa mga bata, pero marami siyang nurses sa kayaya sa bahay. Pero still, ang mga kinikare niya, mga babies, 2, 3, ganon. So, biro nyo, 25 years nang nagpo-foster. Okay? Ito, return of the child to biological parents, yes. Kagaya dito, kung may mga batang pakalat-kalat dyan, nandyan lang mga magulang, pwede naman ho, kung maging capable na yung magulang, pwede naman ho talagang ibalik yan. Binabalik naman talaga, kasi temporary nga lang. Kagaya nung isang napunta kay Miss Malen, merong finoster si Miss Malen na 2 dati, magkapatid, dahil ito yung mga batang ito yung binuhusan ng gas, susunugin sana ng kanilang tatay. So, yung 2 magkapatid na yun, napunta kay Miss Malen, Miss Malen? Pero yung tatay nila foreigner. Siguro na-warsyak na yun. Binuhusan niya ng, langis ba yun? Gas. Kaya muntik niyang sunugin. So, kinuha namin, siyempre. Kinuha namin yung mga bata, hindi pwedeng magtagal sa kanya. So, pina-foster namin, pero when the mother came and said, and according to the assessment of the social worker in Mindanao, capable na yung magulang, so binalik po. Kaya iba na ngayon yung foster ni Malen na bata. Ayan, hindi naman natin pinagdadasal, pero kung sakaling yung bata ay sumakalibilang buhay or yung foster parent, so yun talaga. Or ma-expire yung foster placement authority, so yun yung mga dahilan para ma-terminate. Yan. Okay? Meron na tayo, dahil sa bago na ang batas po, meron na po tayo tinatawag na long-term foster care. Yung long-term foster care, ito yung umigit 7 years na yung bata sa'yo. Meaning to say, ang tagal-tagal na yung bata sa'yo, and yet, wala pang nag-a-adapt sa kanya, walang may gustong mag-adapt. So, i-issuehan ka ngayon ng license na iba, nakalagay doon, long-term foster care license. So, ang renewal naman yon ay hindi na kagaya nung sa every 3 years. At saka ang visit nito, hindi na siya every month or every 3 months, hindi na. Bihira na siya. Foster parent is still qualified and child return to biological parents if child is over 10 years old. Ito, sinasabi dito, pag ang bata ay 10 years old and above, kailangan nang hingin ang kanyang consent. Kahit naman sa adoption po. Kunyari kayo, may mga kakilala kayo na nag-asawa, tapos yung anak niya dun sa unang asawa niya ay gustong i-adopt nung pangalawang asawa ngayon, pwede naman yon. Pero pag ang bata ay 10 years old,
and above, kailangan na niyang siya mismo magbigay ng consent na ako pumapayag ako na i-adapt ako ganon. Binibigyan na ng chance yung bata na sabihin yung kagustuhan niya. So yun, ino-honor na po yun ngayon. If foster parent terminates placement before child turns 10, must provide for child's education. Ano ibig sabihin nito? Kagaya nito, yung kunyari, finoster mo na siya ng 7 years. Tapos nung pagdating ng 18 years old na yung bata, or about to graduate in college, pinaaral mo siya sa Ateneo. Ngayon, dahil nagloko siya, ibabalik mo na. Ayoko na, tineterminate ko na, ire-report mo sa DIAS ganon. Ang bata ay third year college na sa Ateneo. You are obliged to continue the education of the child. Papipirmahin ka ngayon ng kailangan tapusin mo yung pag-aaral ng bata. Kahit pa wala na sa poder mo, i-continue mo na ibigay. Kasi unang-una, nung ina-adapt yung bata, nung bata pa siya, ayaw mong pumayag. Kasi ang dami naming foster parent na ganyan, ayaw nilang mapakawalan yung bata. It's doing well with us, why do you get the child? It's been with us like our children, like that. And yet, nung nagloko yung bata, nung hindi na siya cute, binabalik na. Kasi ganun yun pag hindi na cute, pasaway na. Ayun, ibabalik na. Sinanay mo ng luho na ganito. Naturalmente na, ituloy mo rin yan hanggang matapos siya ng college. Ganon. So meron doon ganun, kasi para sa ganun, hindi naman disadvantage yung sa bata. Kasi ikaw nagturo sa kanya paano maging maluho. Paano ngayon, third year na siya sa Ateneo, tapos bigla mo siyang papupuntahin sa sa TUP o sa University of Makati, ganon. University of Pasay, di ba? Siyempre makukulture shock yung bata. Meron kaming bata na ganyan, Isang napakataas ang katungkulan sa Pilipinas magpahanggang ngayon. Inapi yung bata. Nung ibinalik niya sa nag-aaral yung bata sa public school, laging binubuli. Pa-English ka, kala mo mayaman ka. Kasi mula pagkapanganak, English speaking sila. Politician Pero nung binalik dahil pasaway na yung bata, ngayon, saan yung bata ngayon? Pasagulero yung bata ngayon kasi nga, nangyari ay, hindi maintindihan ng classmate niya. Spokening dollar siya. Saan ka ba galing? Wala ka naman magulang, tapos pa-English ka. Di ba yung ganon? Kasi nga, doon na si transfer dahil hindi na sinuportan. Kaya nung nagkaroon ng batas, ang foster care, isinama na namin yun sa provision. Kaya po naging ganyan. Okay, next. So, pwede bang i-adapt ang batang pino-foster mo pansamantala? Kung sakaling mapamahal sa'yo ang bata, pwede mo bang i-adapt? Ang sinasabi sa bagong batas ngayon, yes. Nung araw, hindi. Mahigpit sila. Kaya ang daming lumuluha ng dugo ng mga foster parent nung araw. Oo, kasi nga, kagaya ni Joel, sabihin mo, balik mo ngayon yung bata. Anong gagawin mo? Diba, mababaliw ka? Yun Kaya ang ngayon is, kaya kinonsider yan. Kasi mismo ang kasamahan namin may mga ganun na, mismo mga senador. You just try it, and I will shoot you. Sabi mo nga Meron abogado na social worker din siya at the same time. Pinoster niya yung bata nung napamahal. Sabi niya, I will shoot you, just try it. So, isinama to sa batas. So ngayon, pwede na. For as long as you are qualified under the Domestic Adoption Law, RA 8552, you are qualified, yes, you may. Gaya nung nabanggit ko kanina, emotionally, psychologically, financially, yan naman ngayon. Sa adoption, mahalaga. Mahalaga na you are financially capable because you will be asked to submit financial proof like what? PIR, Certificate of Employment, bank certificate, land title, etc. The judge will ask you that. The social worker will not ask you because we believe that hindi nabibili kakaroon ng pamilya. Diba? Naniniwala tayo doon. Pinanganak kaming mahirap pero nakatapos din naman ako. Pero sa korte hindi. Kailangan mo silang kumbinsihin sa side na yan. That's why you need to be qualified in terms of the domestic adoption law. And if you are going to adopt inter-country, mas mahirap. Mas mahirap din yung batas doon. So, still, ganun din ipuprove mo rin yun. Hindi lang psychologically, psychiatrist mismo. So, subject ka ng psychiatric evaluation. Hihingan ka talaga nun. Yun po. Pero huwag kang matakot, Joel. Huwag kang matakot, di ba? Kasi God is with you, di ba? Marami
marami naman tayong abogado ngayon na kilala na pwede nating kausapin. Ang problema mo na lang yung psychiatric o psychological. Joke lang. The trial custody period may be waived. Yun. Kung na-foster mo na yung bata, sa adoption kasi meron tinatawag na trial custody. 6 months trial custody na 1 buwan bibisitahin ka ng worker bago mag-go through adoption legalization. Pero pag foster mo yung bata, i-waive yun. Kasi ang tagal na sa'yo yung bata, bakit pa ito trial custody, di ba? Common sense lang naman. So yun. Next please. So, ano ba yung assistance na binibigay ngayon ng gobyerno? Ang maganda dito ngayon, ganito. Yung pahapyaw na sinabi ni Ma'am Malen kanina na one church, one family, one church, one nation. Dito ba? Tama? One child. Yung one child na yon, kung meron ipo-foster yung isang pamilya nyo rito, kunyari, yung isang pamilya na yan ay hindi kasing yaman ni pastor, pero si pastor ay may kakayahan para mag-support dito sa family na to. Living in, kunyari, dito lang sa tabi-tabi ng barangka o di kayo dyan sa ano lang nakatira, di ba? Hindi sa wakwak nakatira. Eh, kailangan niya ng suporta. Tutulungan natin. Siya lang yung magpo-foster, pero tutulungan ninyo siya in terms of those nabanggit ni Malen kanina. Pwede po yon. At the same time, tutulungan din siya ng government. Meron kaming subsidy na tinatawag. So, magkano yon? Meron kaming, pag may foster child ka, automatic, pwede siyang tax exempt. Okay? At the same time, kasama na siya sa PhilHealth mo. Magiging PhilHealth, qualified ka na sa PhilHealth. Okay? Exempted yung bata. Mayroon kang 25,000 exemption sa tax mo. So, kung mga anak niyo po ngayon malalaki na, 18 years old above na, hindi na taxable yon. So, ngayon, ang mangyayari niyan, kung mag-foster kayo, i-minus yung 25,000 doon sa taxable income ninyo sa BIR. Kung agency naman kayo, kung organisasyon nyo yung nag-i-implement ng foster care, kagaya ng OC, meron din silang tax exemption. Yan. Ngayon kung meron kang may mga donasyon sa abroad, may mga i-donate dito sa organization, church ninyo or sa foundation ninyo, magiging tax free. Ang tawag dito, meron ka lang pipil upan doon na mga dokumento sa DSWD NCR para sa ganun papasok siya na yung donation ng ibang bansa ay magiging tax free. Hindi ka na magbabayad. Okay? So yun po yung sinasabi dyan. Next. Ang mga sumusuporta or nag-i-implement sa batas na ito ay, of course, DSWD ang nangunguna dyan, DOJ, DOH, DILG, BIR, and CWC, Commission on the Welfare of Children. So, yung BIR naman, pag hindi kinaltasan ng 25,000 na tax exemption, pwedeng ireklamo yan kasi nasa batas yan. Ganun din naman yung DILG na nagpapatupad nito. Okay? So, yun po yung yun po yung proseso sa pagpo-foster. Pagdating naman sa adoption po, pwede naman kayong dumiretso kaagad. Kung meron kayong kakilala or kayo mismo gustong mag-adopt, pwede po kayong dumiretso sa DSWD, sa National Capital Region, or doon sa accredited agency na dalawa na ngayon, yung Kaisang Buhay Foundation sa Quezon City sa Cubao, at saka yung Norfield Foundation nasa Cubao din. Ito po yung mga recognized ng agency na lehitimo na nagpo-proseso. So, wala hong bayad yon. Walang bayad ang pag-a-adapt sa amin. Magbabayad lang kayo pag kayo ay nasa korte na, pag nasa legalization process na. So, yun lang po. Kung meron kayong mga tanong, okay lang po.